Hello! Happy New Year each and everyone! December 30th na. This is our daily episode 3156, 3157, and 3158. Hindi ako nakapag-live kahapon dahil napakarami ng rituals para sa papunta na ng first Friday, which is January 5th of 2024. Pero mamaya maglalabas ako ng prediction that is for 2024. So titignan nyo at kung anong mangyayari. Titignan natin kung anong mangyayari sa 2024. Okay? First card din ito. Personal choice. Lago. A second card. Shaman. And then the third one. Fire, and that's the tiger. Okay, so ngayon, yung una kasi, yung unang card is personal choice mo, and then the second one is, ito yung mga espiritu, no, sa paligid natin, sa bahay natin, mga elemento. At, yun na yun. So, pag-usapan natin dito. Kung ano man yung, gusto mong mangyari sa buhay mo, kung ano yung pinapangarap mo sa buhay mo, yun yung sundin mo. Kasi, doon manggagaling yung pagsisisi. Kung hindi mo magawa. 'Di ba? Kasi, sa buhay natin, hindi naman natin maiwasan may mga tao na pipigilan tayo, no? Sasabihin sa atin na wag mong gawin yan kasi mapapasama ka. Wag mong gawin yan kasi hindi yan tama. May mga punto yung ibang tao sa pangaral nila sa atin. Pero kung yung pinagpipilian mo is between kasiyahan mo or kalungkutan mo, dun ka sa bahagi kung saan ka magiging masaya. Dahil hindi mo mai-enjoy ang buhay mo, no? Yung para ka lang utusan, yung para kang robot na kung ano gusto nila, yun yung gagawin mo. Sa punto kasi kung nagmamahal ka sa isang tao, hindi mo maiiwasan na sumobra na yung paghihigpit mo sa tao na mahal mo. Ang bottom line doon is ayaw mo kasing malayo sa kanya at ayaw mong mawala siya sa buhay mo. Kaya doon pumapasok yung selos, doon pumapasok yung overthinking, doon pumapasok yung panahon na minsan nagkakaroon ng suicidal effect. Di ba? O minsan nagkakaroon ng biglang pagbagsak ng katawan, kalusugan, dahil dun. Itong dalawang card na ito, kung ano man yung gusto mo, guided ka ni universe, kaya huwag kang matakot. Itong lumabas dito na tiger, kailangan mong maging unstoppable sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Huwag kang magpapigil, huwag kang magpadaig sa takot mo. Yun na yun. Maging matapang ka, harapin mo ang katotohanan. So, kung nasa punto ka na you are torn between two lovers, then pumili ka ng isa. Kasi kahit sino sa kanila piliin mo, may masasaktan ka. Kahit sino sa kanila ang gugustuhin mo, lahat ng tao sa paligid mo may masasabi talaga. So, wala kang magagawa doon. Either of the two, well, magkakaroon ka ng problema, 'di ba? So, yung punto dyan is, at least ginawa mo, pumili ka. Tapos, kung darating ka man sa punto na yung pinili mo, hindi yung tao na yon na buong akala mo siya na talaga yung kukumpleto sa buhay mo. And then, you suddenly realize na meron ka pa palang ibang gusto at nagkamali ka, nasa sayo na yun. Kung magbabago ka ng plano, magbabago ka ng sitwasyon mo. Dahil ang taong gustong maging masaya, malaya,
Ito yung tipo ng tao na dapat matibay ang puso at isipan. Malakas ang drive sa sarili na ang tawag na to, isakatuparan niya yung gusto niya. Kasi meron tayong punto sa buhay natin na nagpapaubaya tayo dahil sa pamilya natin, dahil sa magulang natin, sa mga siblings natin. We do nag-giveaway tayo, 'di ba? Ayaw natin silang makitang nasasaktan, kaya sinusunod natin sila kahit labag sa kalooban natin. Ayaw natin na makita nila na deep inside nasasaktan ka na, nasasakal ka na. Kaya dinadaan mo na lang sa pangiti-ngiti, sa joke-joke, dinadaan mo na lang sa minsan sa alak, minsan sa barkada, minsan sa labas na lang talaga. May mga iba-iba tayong paraan kung paano natin ilihim sa mga mahal natin sa buhay ang totoong nararamdaman at nilalaman ng puso't isipan natin. At yun yung pinakamasaklap. Dahil kapag yan, hindi mo nasabi, hindi mo naparamdam, or hindi mo nagawa, buong buhay mong pagsisisihan yan. Dahil hindi mo rin alam lahat ng parte ng buhay natin is a risk. So dito, you have to be unstoppable. Kung gusto mong makausap yung tao, gawin mo. Kung gusto mong magkaroon ng ending, gawin mo. Kasi never na matatapos ang isang issue kung hindi mo talaga lalagyan ng tuldok. No? Maliban na lang kung ikaw mismo hindi mo kayang tuldukan ang isang nakaraan or ang isang chapter sa buhay mo na minsan mo nang sinayang, minsan mo nang pinakawalan, minsan mo na rin sinaktan. Doon ka magkakaroon ng yung pag-hold on mo, yung pag-hold back mo, kaya ayaw mong bitawan yung past na yon. Kasi deep inside sa sarili mo, alam mo, na yung past na yon ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo. Okay? So, yung space, yung gap ninyo, ando doon yung pagmumuni-muni, no? Na i-analyze mo yung sarili mo, nag-a-analyze din yung isa sa sarili niya, yung pagkakamali mo, pagkakamali niya, pagkukulang mo, pagkukulang niya. At alam mo kung ano yung dulo, yung panghihinayang. Kasi, di ba kalimitan sasabihin natin, kapag nawala yung mahal natin sa buhay, kapag nawalay tayo sa mga mahal natin sa buhay, minsan papasok talaga sa isipan mo. Kung alam ko lang na ganito lang kadali o ganito lang kaiksi yung pagsasama namin, sana binuhos ko na lahat. Sana sinabi ko na lahat. Sana pinaramdam ko na lahat. 'Di ba? Kasi hindi mo kontrolado. So sa lahat-lahat ng magbubukas or magwe-welcome ng 2024, hindi lang sa larangan ng pag-ibig, sa larangan ng trabaho, negosyo, pamilya, magkakapatid, komunidad, at social media. Pag-aralan nyo natanggapin at harapin ang problema. Wala naman Hindi mababawasan ang pagkatao mo kung gagawin mo yun. Yung pinakamahalaga lang, kung gusto mong humingi ka ng tawad bago matapos ang taon. Kung gusto mo na pareho kayong magkaroon ng tahimik na buhay, kailangan mo itong tapusin. No? Huwag mo nang itawid sa 2024. Kausapin mo, tuldukan mo, para malinis. Pero kung ayaw mong tuldukan at gusto mo siyang balikan, gawin mo. Huwag ka nang makipagmataasan ng pride. You have to be unstoppable. You have to be brave. And that will give you a lot of happiness and freedom. Happy New Year, everyone.